Kulam. Ito yung merong kapangyarihan ng isang tao para gumawa ng isang masamang bagay. Sabi nila, bakit daw nagkakaroon ng mangkukulam? Kasi may albularyo, kaya may mangkukulam. So magkapareha sila ng power, pero sa magkaiba nila ginagamit. Bakit nga ba nagkaroon ng mangkukulam? Nakalagay yan sa Bible na merong mga sinumpang anghel na babagsak sa lupa para parusahan. Yung iba, pinilit magpakabuti, yung iba ay pinilit pa rin magmasama. Merong mga kapangyarihan katulad ng mga duwende. Sa mga naniniwala lang po, wala akong panahon para pilitin yung mga hindi naniniwala. May mga duwending sinasabing may mga kulay puti, kulay itim. So, yung mga itim, nagbibigay sila ng kapangyarihan doon sa mga tao para mangkulam. And then vice versa, yung ibang mga duwende nagbibigay sa ibang tao para manggamot sa mga nakulam. Ito yung mga albularyo. Ang usog, palipad hangin, yan ay dalawang uri ng lumalabas sa isang tao dahil sa frequency, power of word. Okay? So, may kasalanan ba tayo pag nakakapagpalipad tayo ng hangin? Kasi power naman ang bibig natin. Wala tayong kasalanan, pero kaya nga natin laging sinasabi na mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin. Okay? Kasi ang malakas na palipad hangin ay papunta na sa sumpa. Doon nagkakaroon tayo ng hindi kasalanan, pero nagkakaroon ng balik. Kapag matalim ang salita natin, hindi na siya part ng usog, nagiging sumpa na siya, at nagkakatotoo na siya. Kapag sobrang ibigay mo sa isang tao, ay babalik sa taong nagbitaw ng salita. Okay? Kaya lang yan lagi natin sinasabi na piliin laging maging mabuti kahit ginagawa tayo ng kasamaan ng ibang tao. Ayan ang explanation natin sa panaginip ni Ms. Lars. Tingin ko, based on observation sa nangyari, malakas ang frequency ng kwarto. Malakas ang frequency ng time na yon. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kapag nanaginip yung isa dito, and then maggulat ka ba, isa na nanaginip din. So malakas ang frequency ng time na yon, malakas ang frequency ng kwarto. Kaya lahat nananaginip. Lahat ng type ng dreams, ultimo sleep paralysis na experience nila. Ibig sabihin, sobrang lakas. Lahat ng napaginipan nila ay may kanya-kanyang category na panaginip. Kanya-kanyang pangyayari, kanya-kanyang nangyari sa ibang tao na nasagap nila, sleep paralysis sa kwarto, kasi nga portal. Pero, kung ano yung mga napaginipan nila, frequency, prediction, sleep paralysis, ay hindi pakahulugan sa nangyari nung mismong pageant, katulad ng mga crowning moments. Psychic ability ng isang tao na connected tayo. I-connect nyo ang reality sa mga panaginip nyo. Okay? Bangungot. Bangungot, ganito siya ha, for me. Ang term na bangungot ay dahil nanaginip ka ng nakakatakot. Ang sleep paralysis, sinasabi nila na bangungot, yung hindi ka makagalaw, hindi ka makasigaw. And then kapag nanaginip ka na pinapatay ka or pumapatay ka, bangungot ang term. So para po sa atin, isa sa mga power na lumalabas ang ability ng isang tao kapag yung isang lugar ay nakukuha mo yung peace of mind mo. Yung mabilis kang makatulog, parang angga-anggaang, yung consciousness ng utak mo ay alive. Kapag nagiging consciousness ng utak mo, kagaya na in-explain natin, na bubuksan yung power ng sleep paralysis. Opo, para sa akin, kapag ikaw ay nag-sleep paralysis, ibig sabihin consciousness ang utak mo. So, yung ibang tao, naniniwala po sa term na bangungot kasi nga takot pa sila kapag sila ang nanaginip. So, panaginip na kunyari sinasaksak ako, and then nagising ako, para sa akin bangungot yun, di ba? Pero frequency of dream siya. Sa explanation naman natin. Since nagising ka at ramdam na ramdam mo sinasaksak at tumatagos talaga, may nilulugaran kang tao ng time na yon na nangyayari talaga sa taong may sinasaksak. So sa frequency of dreams, pwede kang makarating kung saan-saan. Napakalawak ng frequency kung gaano kataas ang frequency mo at yung mga nasasagap mo. Okay? So para sa akin, ang term na bangungot ay term siya dahil hindi pa alam ng karamihan ang totoong kahulugan ng mga panaginip at bakit tayo nanaginip. Once na nanaginip ka, once na nag-sleep paralysis ka, nakakapag-astral travel ka, ibig sabihin,
consciousness ang utak mo. Healthy yung utak mo ng time na yon. Okay? Last advice natin sa mga nakakaranas ng sleep paralysis katulad ni Clyde, groggy ang pakiramdam, kayang mag-isip, kayang mag-pray, kayang ang kumanta sa isip Astral body ang gumagawa niyan. Sabihin lang ang pangalan ni Jesus Christ. And then pagkapanggit mo pa lang ng pangalan ni Jesus, babalik ka na kagad na nakabukas na yung physical body mo. Magkasama ng physical body at astral body. At maiisip mo, magninilay-nilay ka doon sa eksenang nakita mo habang under ka ng sleep paralysis na nakadungaw yung astral body mo. Okay? Thank you.